Good morning, ka-coffee! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Talaga tong mga DDS talaga, oo. Ang binibira nila ngayon, Armed Forces of the Philippines. May pinapaingay na naman sila na may niluluto daw po na kudita. Talaga nga naman, oo. Hindi ba kayo tapos dyan? Ang tagal-tagal nyo lang nga yan, narrative yan, Binuhay na naman nila, ka-coffee, itong issue na magkukudita daw po itong mga sundalo, itong mga opisyal ng sundalo ng military dahil tutol sa pamamalakad ng administrasyon ni PBBM. Halatang fake narrative, halatang disinformation, halatang funded disinformation. May nagpopondo para i-weaken yung Armed Forces of the Philippines, para sirain itong gobyerno na ito ni PBBM, wasakin, mapatalsik si PBBM at iupo nila si Sara Duterte. Yan ang hangarin nila. Pero napapahiya sila kay Browner, Ang tapang dito ni Browner, ni AFP General, Browner, sinabi niya, not under my watch. Sa panahon ko, hindi magkakaroon ng kudita. Oy, very strong message yan, para sa mga military at para sa mga nagpapakalat po ng fake news, fake narrative. O yan, nakita nyo na ba yan, ka-coffee? Headline ng GMA, iba't ibang pahayagan. Ang sinasabi po ni AFP Chief Browner, no coup shall happen, not on my watch. Walang kudita na mangyayari under his watch. Posible siguro sa susunod na administrasyon, pero hindi natin alam kung sino yung uupo, di ba? Pero under this administration, under Browner, and I think nandiyan naman niya si Browner, medyo matagal-tagal pa siya dyan sa Armed Forces of the Philippines, under administration ni PBBM, hindi po mangyayari yan. Masaklap, ka-coffee, kapag nagkaroon ng kudita. Unang-una, magkakaroon ng instability sa gobyerno. Hindi matatag ang gobyerno. Pag hindi matatag ang gobyerno, hindi papasok ang mga investors, hindi sila pupunta dito sa Pilipinas, ang mga turista matatakot pumunta ng Pilipinas dahil merong kudita. At madadawit na yung ating ekonomiya, maraming mawawala ng trabaho, magulo, hindi mapayapa, etc., etc., etc. Ayaw natin ng kudita. Sino ang may gusto ng kudita? Parang bago mag-eleksyon, may mga pangalan yan, May mga nagsusulong nitong kudita. Sinulong nyo na yan, May mga ilan-ilan daw, pero mga retired daw. Naku naman. Gumagawa kasi kayo ng mga peking kwento. Inahuhuli tuloy kayo. Sige, basahin natin, ka-coffee. Itong balita na ito na nasa GMA News Online. Armed Forces of the Philippines Chief Browner, no coup shall happen, not on my watch. Very strong message ng hepe ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi po ni Browner nitong Miyerkules lamang po that there will be no kudita under his leadership amid speculations of internal unrest within the military. Yan kasi ang sinasabi nila, May mga vlogger, mga DDS vlogger, mga anti-government vlogger, ang ipinapalabas sila sa kanilang narrative, magulo internally dyan sa Armed Forces of the Philippines. May mga opisyal na gustong manggulo at magkudita laban sa gobyerno ni PBBM. Bakit? Ano ginawa sa inyo ni PBBM? May mali bang ginagawa ang presidente? May ganoon kalaking pagkakamali ba ang ginagawa ng presidente para magkudita? Sige, name a few. Ilagay nyo dyan sa comment section kung may nakita kayo. Even si Digong. Si Digong during the campaign period, hindi pa siya nakakulong dyan sa ICC. Sinabi niya mismo yan. Walang malaking kasalanan si Marcos. O ano ngayon yan? Mga DDS, hindi nyo sinusundan yung sinasabi ng tatay ninyo na walang malaking kasalanan si PBBM. Ngayon, may internal unrest dyan sa Armed Forces of the Philippines. Yan ang pinapakalat ninyo. Disinformation. Intentional na pagpapakalat na maling impormasyon. May nagpupondo sa inyo para ipakalat itong maling impormasyon na to. Huli kayo ngayon. Matapang tong si Browner, nababasag kayo. Not under my watch. It will never happen. In a statement, Browner reaffirmed the unwavering commitment of the organization to the Constitution and the chain of command. Mabigat yan, dalawa yan, Konstitusyon ang kanilang sinusunod. As long as hindi taliwas sa konstitusyon, magpa-function ang Armed Forces of the Philippines. And alam naman natin ang AFP, ka-coffee, na solid yan pagdating sa chain of command. Sinusunod nila kung sino yung kanilang hepe. Sino ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines? Walang iba kundi ang presidente. Si Pangulong Bongbong Marcos, ang nag-iisang 4-star general. Kasi pag ikaw ang Commander-in-Chief, 4-star ka Si Pangulong Bongbong Marcos, ka-coffee. 4 o 5? Alam ko 4. Wait, double check natin. Baka ma-fake news tayo.
President 4 o 5. Comment dyan ka, Coffee, kung alam nyo ang sagot, no? Baka namamali tayo. I-check natin yan. Tama, 5 pala, sorry, I stand corrected. Nire-respeto nila ang chain of command. Ang armed forces, alam nila yan, kung ano yung utos ng boss, yun ang susundin. Walang pambabastos. Sino ang mga nambabastos? Itong mga nagpapagkilos, naggagawa ng mga peking impormasyon, ng disinformation para ibagsak, sirain, i-weaken itong sandatahang lakas ng Pilipinas, ang kabuuhan ng Armed Forces of the Philippines. Sino nagpopondo dyan? Sino marami pera? Sinong kapitbahay natin dyan? Sino yung galit na galit sa atin sa issue ng karagatan? Hoy! Kayo ba ang nagpopondo para i-weaken yung ating Armed Forces of the Philippines? O nagkakamali kayo ng binangga? Si Browner hindi susuko sa inyo. As long as I serve as the Chief of Staff, no coup shall happen, not on my watch. We will not be shaken by rumor nor outmaneuvered by noise. Sabi ni Browner. Correct. Kaya ginagawa nila dyan, yung mga anti-government na vlogger, pinapaingay nila eh. Diba? Kaya dapat din, tama itong ginagawa eh. Mga administration vloggers, yung mga tumutulong, sumusuporta sa gobyerno, i-counter-attack natin yung ginagawa nila. Kasi bumubuo sila ng narrative na hindi stable ang gobyerno at hindi stable ang Armed Forces of the Philippines at may mga opisyales na gustong mag-aklas. Ibig sabihin, tinututulan nila yung pamamalakad na ito ng administrasyon. Yan ang gusto nilang gawin. Sirain talaga itong gobyerno. Sirain ang Pilipinas. Good luck. Sana magtagumpay kayo sa ginagawa ninyo. Pero kasamaan ng ginagawa ninyo, it will never succeed sa kalokohan ninyo. Let me reassure our countrymen that the AFP remains strong, professional, and firmly loyal to the chain of command. Yan lang. Panghawakan na lang natin yan eh. Loyal sa chain of command. Kung sino ang commander-in-chief, siya ang masusunod. At wala kayong magagawa dyan. Ang presidente ang commander-in-chief. As long as hindi labag sa konstitusyon ang ginagawa ng presidente, tama ang ginagawa ng presidente, hindi mag-aaklas ang militar. Yan ang pagtitiyak, Ka-Coffee, ng Armed Forces of the Philippines. Wala ka namang nakikitang maling ginagawa ng presidente. Bakit sila mag-aaklas? In fact, nananahimik itong military. May mga content creator, may mga vlogger, may mga kung sino man yan na pinupondohan para sirain. Gumawa na naman ng mga fake issues, sabihin na may unrest dyan sa military, etc. etc. In fairness, tinitiyak, assurance din kasi ito. Itong sinasabi ni Browner, no? Let me reassure our countrymen that the AFP remains strong, professional, and firmly loyal to the chain of command. We are a disciplined institution. Very strong statement yan, ha? We are a disciplined institution grounded in respect for the Constitution, civilian authority, and the rule of law. Hindi kami abusado. Yan ang gustong palabasin dito ni Browner. Browner called out those who continue to steer discord and disinformation. He warned them of broader consequences of undermining the armed forces of the Philippines. Tingnan mo na naman yan. Mga nag-i-incite to sedition, mga nagpapakalat ng fake news na magkakaroon ng kudita. Once na sinampahan ng kaso yan, iiyak. Mag-a-apologize. Sasabihin, walang tao sa likod namin. Pero ang totoo, meron naman talaga na nagpopondo sa kanila para sirain ang armed forces of the Philippines. To those who persist in creating instability, warning sa inyo ito, Ka-Coffee, ha? Warning ni Browner sa mga gumagawa at nagpupumilit, nag-i-insist at kung ano-anong ginagawa ninyo para mag-create ng instability. I offer this not as a rebuke but as a reminder. Paalala sa inyo, ha? Do not sow doubt among the very ranks that safeguard our democracy. Correct. Itong mga militar na to, nagpuprotekta sa Pilipinas, nagbabantay sa Pilipinas sa ating karagatan, sa lupa, sa kalupaan, sa himpapawid. Tapos, i-issuehan ninyo. Nananahimik yan, i-issuehan ninyo. Gagawa ninyo ng kwento na hindi maayos, merong unrest dyan sa military. Hindi na kayo nahiya. Hindi nyo na nirespeto itong institusyon na to, disciplined institution, hindi lang basta institusyon. Binastos nyo na yan.
Do not attempt to influence or mislead soldiers who serve quietly, honorably, and with steadfast loyalty to our Constitution and our country. Sabi ni Browner, frustration is not a license to target our protectors. Attacking the armed forces with baseless narratives only threatens to weaken an institution that exists to defend us all. O yan ha, matibay ha. Baseless narratives. Walang mga batayan na naratibo ang pinapakalat ng mga DDS. Hindi naman lahat ng DDS, pero ito yung common denominator eh. Itong mga nagpapakalat na ito, nagsasabi na magkakaroon ng kudita, walang mga batayan. Ano yung batayan ninyo? O mamaya ipatawag kayo dyan sa House of Representatives, ipatawag na naman kayo dyan sa Senado. Ano na naman sasabihin ninyo? That's my opinion, Mr. Chair. Tapos iiyak na naman kayo, mag-a-apologize kayo. O, yan nangyari sa Quadcom hearing, mga DDS vloggers. I am entitled to my opinion, Mr. Chair. Those were just my opinion, Mr. Chair. Opinion lang nila ha. Pero nagki-create ng chaos. Posibleng mag-lead into instability dahil sa opinion nila. Oy, magbigay kayo ng mga batayan. Kasi pag hiningian mo ng batayan, wala eh. Opinion ko lang yun eh. Wala batayan. Akin lang yun eh. It doesn't represent my organization. It doesn't represent the one I supported. Si Digong. Yan sasabihin nila. Oh, ito paalala din sa mga ka-coffee natin na nakikinig. Mula mismo yan sa hepe ng Armed Forces of the Philippines, walang kudita na mangyayari. Ginagawa-gawa lang nila, pinapaingay nila yung issue na yan ng kudita, pero walang kudita na mangyayari. Yan po ang pagtitiyak. Under the term of Browner, habang siya po nakaupo dyan sa Armed Forces of the Philippines, hindi magkakaroon po ng kudita. He encouraged the public to be discerning and differentiate real concerns from baseless speculations, especially about public institutions and national security. Let us not be adversaries in the same nation we all claim to love. Let us be better stewards of our words, platforms, and influence, because patriotism is not measured by how loudly we speak, but how wise we choose unity over division and nation building over disruption. Sabi ni Browner. Oy, Roque oh, pinapatamaan ka oh. Ang pagiging mapagmahal sa sarili mong bansa, yung pagiging patriot mo, ay hindi masusukat kung gaano kadaldal yung bunganga mo, kung gaano katabil yung dila mo. Hindi lang ikaw ang nagmamahal sa Pilipinas. Walang monopolyo sa pagmamahal ng bansa. Eh anong ginagawa ninyo? Puro nga kayo fake news dyan eh. Bangag-bangag kayo dyan eh. Puro kayong ngiwi-ngiwi ang sinasabi ninyo sa presidente. Wala naman kayong patunay. Yan yung sinasabi natin, mga baseless accusation. Pag nagbintang kayo, make sure you have the evidence. Patunayan ninyo. Kasi nagkikreate kayo ng chaos dahil aminin man natin sa hindi, may mga Pilipino pa rin na gullible. Mabilis mapaniwala. May mga DDS na pakitaan mo lang kahit fake maniniwala. Maging maingat tayo. Dahil pinupondohan yung mga yan. May nagpopondo sa kanilang gobyerno. Sinong gobyerno ba nagpopondo dyan? Kapitbahay ba natin yan? China ba yung nagpopondo? Yun ang nasa balita. May nagpopondo dito sa mga disinformation na yan para ma-establish na mahina itong gobyerno. Anyway, tinitiyak sa atin, ako, malaki ang tiwala ko dito kay Browner. Na-meet na natin ito, si General Browner, no? Tinitiyak niya, at least kahit papano, no? Under his watch, walang kudita po na magaganap. Number one, yan po yung statement ni Browner, na under my watch hindi magkakaroon ng kudita. Isa po itong assurance na huwag kayong mangamba. Diba? Huwag kayong mangamba. Habang ako nakaupo dito, hindi magkakaroon ng gulo, hindi magkakaroon ng chaos, hindi magkakaroon ng kudita. Assurance yan, ka-coffee. Number two, paalala din ito sa mga militar na huwag niyong subukan. Paalala din ito sa mga naninira sa gobyerno, huwag niyong subukan. Hindi ito kaduwagan tulad ng pinoportray nila. Duwag pala itong si duwag pala itong si Browner eh. In fairness, matapang siya dyan. Huwag niyong subukan. Under my watch, hindi mangyayari yung kudita na sinasabi ninyo. Diba? Tutulan natin yan. Number 3, tututulan namin yan. 1, assurance. Number 2, huwag niyong subukan. Dahil handa kami para patayin yung sunog na yan ng kudita na issue na pinapalabas ninyo. Tinitiyak nila. Number 3, ito po assurance.
Itinitiyak nila yung safety ng gobyerno, stability ng gobyerno. Thank you, General Browner. Sa mga DDS, pakalat pa more kayo ng fake news. Akala nyo hindi kayo apektado pag nagkagulo ang bansa. Apektado din kayo. Isipin niyo yung mga pamilya ninyo na maaapektuhan once na magkaroon ng kudita, once na magkaroon ng instability. Isipin niyo, wag lang yung sarili ninyo. Di ba? Isipin niyo yung Pilipinas. Once na magkakudita, babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Maraming investors mawawala ng tiwala sa gobyerno ng Pilipinas. They will pull out their investment sa Pilipinas. Maraming mawawalan ng trabaho, bababa ang GDP, tataas ang presyo ng mga bilihin. Isipin nyo yan. Huwag lang yung sarili, yung iniisip ninyo. Kayo ka-coffee, ano sa tingin ninyo? Sige, baka may mga gusto kayo sabihin, may mga opinion kayo, may mga reaction kayo, ilagay nyo dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, pasuyo na lang ka-coffee, like and follow. Mga nasa YouTube, pasuyo din po, subscribe, at nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. Kita-kita tayo ka-coffee sa akin susunod na videos. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.